Or gusto nyo i-on the spot natin yung 50 Jades? Sorry po, naibasa ko po kasi talaga yung post. Na-amaze po talaga ako doon. Yay! Mentor, ano po yung name? Mentor Jen? Mentor Jen, ano po yung name? Mentor Lynn? Okay, Mentor Lynn, milyong palakpak! Ayan! Grabe! Huwag tumigil sa pagpapalakpak! Oh! Ayan, amazing morning po! Grabe naman, nakakagulat naman yun. Dito po tayo, ayan. Yes. Okay, amazing morning sa ating lahat. Ganito pala dito, nagkakagulatan, no? Oo. Pero una sa lahat, syempre, alam niyo ba, hindi lang ito yung first time nag-attend ako ng seminar. Alam niyo, from the time na pumasok ako dito, hindi ako nakaramdam ng antok. So, thank you, sobra. Alam mo, na-inspired. Sobrang na-inspired ako. Ang pagkatao ko po, pakilala ko sa inyo. My name is Lynn Macanas. Isa akong businesswoman, sabi nila, negosyante. So, hindi lang ito yung first time ko sa networking. So, share ko lang doon sa mga baguhan. Ang pagyaman, maniwala kayo, nandito sa networking. Way back 2011, nakilala ko ang networking sa other company. That time, wala pa akong pera. Binenta ko yung truck ko, na karag-karag. Kasi ang negosyo ko dati nag-scrap. Kung nakikita ninyo yung mga basura, yung payatas dam site na mumulot, nanggaling ako sa ganong negosyo. So nakita ko noon yung hunger sa pag-asenso. Pumasok ako sa construction company, lahat ng negosyo sinubok ko. Naging OFW din ako. Domestic helper. Kaya kanina nung narinig ko, hindi imposible mangarap. Pagka ginusto, mangyayari. Pasalamatan ko lang din yung aking naging boss. Na hanggang ngayon, laging nandyan, kahit anong pangkabuhayan, kahit anong negosyo, lagi niya akong binibitbit. Andyan po si Madam Marlene Ingilio, ang aking upline. Na siya, noon pa man, laging binabanggit ito. Pero sa dami, dahil sobrang busy niya, sobrang busy rin ako sa negosyo, hindi kami nagkikita. Lagi lang niya sinasabi, maganda, maganda, maganda. Maganda yung barley na yan. Pero hindi kami nagkikita. Paano naging maganda? Nagkataon, sabi nga kanina, di ba? In God's perfect time. Yes. Nag-retire na kasi siya. Nagkaroon siya ng oras. Magka-subdivision lang kami, hindi kami nagkikita. Naging boss ko siya. Napakalayo niya, nasa Nueva Ecija siya, Nueva Vizcaya siya. Napuntahan ko lang siya nung magre-retire na. Kasi kailangan kong pumunta. Kasi birthday niya yun. So after ng retirement, sinadya niya talaga ako. Yung walang oras na yan, pinuntahan ako sa bahay. Dinala yung mga upline, yung sila yung nag-discuss sa akin at nagpunta ng opisina ko. That time na narinig ko yung sinasabi niyang maganda, hindi ako nagdalawang isip. Dahil yung product na nasa akin, nakikita ko na, iniinom doon mga driver ko at kasambahay. Pero ako, hindi pa ako umiinom. Napakahirap papasok ka sa isang negosyo, hindi mo natikman.
Kasi ang pagninegosyo sa ganito, kinakailangan alam mo yung product at dapat ang product maganda. Kahit gaano kaganda yung sistema, pag hindi maganda ang produkto, reject. Tama? So, nahiya naman ako sa sarili ko. Ang dami kong product. Palihim akong uminom. Bakit ako uminom? Isang buwan na pa yata yung ubo ko hindi gumagaling. Hindi naman ako umiinom ng mga gamot eh. Dati, tubig lang okay na sa akin eh. At saka, sa tagal ko, hindi ko naalala na nagkakasakit ako. So, nag-worry ako, 1 month na ubo, baka ano na yun. So, para akong nagtago, uminom ako ng sarili kong produkto dahil gusto ko subukan. Baka sabi ko, ito yung makakapagpagaling sa ubo ko. Kasi uminom na ako ng mga antibiotic, wala talaga eh. So, nung ininom ko, 2 pa lang yata yun. Okay. Sabi ko, maganda ang produkto. Sinamahan na nag-discuss sila sa opisina, doon kami sa conference namin. Saglit lang, kasi ako sa isang katulad ko, nagaling na ako sa ganyan. Pag nakita ko yung marketing, nakita ko yung produkto, in 1 click, okay na. So, nung makita ko, hindi lang magandang produkto, may kabuhayan. Imagine niyo yun, yung construction ko, established na yan. Ang dami ko ring negosyo. Bakit kailangan ko pa ito pasukin? Kailangan natin magising na ang pagyaman kung kaya natin gawin in a short period of time, bakit mo patatagalin? Tama ba? Kailangan natin bilisan. Pag uugod-ugod ka na, pag retired na ako, saka pa lang ako sasakay aeroplano, ang lamig-lamig doon, di nanginginig na ako. So dapat, pag sakay mo sa aeroplano, yung malakas ka pa, ma-enjoy mo, maglakad-lakad ka, hindi yung may rayuma ka na. So kayo mga kabataan, yung mga bata ba, I challenge you. Gawin nyo yung negosyo. Kasi ako, ginawa ko na ito noon. Gagawin ko pa ngayon, kahit maganda ng buhay ko. Nakita nyo, bit-bit ko mga anak ko, mga empleyado ko. Lahat ng negosyo, pagka may pagkakataon, binibit-bit ko silang lahat. Kasi ang buhay maiksi lang. Maging grateful. Lagi ko sinasabi, maging grateful. Bakit sabi ko, kailangan ko mag-diamond. Ano ba yung diamond na yun? Kailangan ko mga alam na. Kailangan ko marating yung ganito. Kaya ko naman bumili ng mga sasakyan na yan. Marami na ako niyan. Pero iba yung pakiramdam. Yung pinagtrabahuan mo, yung nakuha mo, lalo na't libre. Walang kumpanyang ganun, maniwala kayo. Bibihira lang yun. So, napakaswerte. Yung napunta tayo dito, akala nyo ba, hindi to aksidente. Ito yung pagkakataon na once in our life, sabi nila, pag edad mo daw ng 25, pag may opportunity kayong pinalagpas, babalik yan after ilang years. Sabihin na natin 35 years old, 40 years old. Pag napalagpas mo ulit yun, kailan ulit babalik yun? 65, 70? Mabuti kung buhay ka pa. Di ba? Lalo't hindi ka nagbabarli. Paano ka na? Di ba? Di ba? So, ako noon, at the age of 25, may napalagpas akong opportunity. Pero after nun, wala akong opportunity na pinalalagpas. Kahit anong opportunity ang dumating, kahit maganda ng buhay ko, kahit pwede na akong matulog, I never ever drop the opportunity basta may pagkakataon. So nakita ko yan dito. Nakita nyo kanina, kayo ang lalamihan nyo. Ako sigaw ako ng sigaw. Alam mo kung bakit? Kasi ako, nararamdaman ko, ito, na minsan ko na ito naramdaman, maraming beses ko na ito naramdaman, akala nyo yung opportunity, ang hirap ng buhay sa labas. Bago lang ako na-awardan ng CEO of the Year sa construction, nag-attend ako kailan ba yun? Yung Golden Globe Award. Tapos nagkaroon pa ako, marami na akong award. Pero, iba yung, alam mo yung pakiramdam, yung maganda na yung produkto, tapos may negosyo ka pa.
Alam mo yung gano'n na hindi naman tayo naman, okay, hindi naman natin madadala yung kayamanan. Pero bakit kailangan natin pagandahin at ayusin ang buhay? Paano yung mga anak natin? Imagine niyo yung mga anak natin, kahit siguro sa pinaka-apo mo, pag na-establish mo yun, hindi na sila magugutom. Kaya nga bit-bit ko yung mga anak ko. Kasi kahit na may mga negosyo na, may mga kumpanya na yung mga anak ko, tinuturuan ko pa rin sila humanap ng opportunity ng negosyo na magiging kaagapay na pag nag-pandemic o anumang dumating sa buhay natin na pagsubok, hindi tayo lulubog. Nakita nyo, ng pandemic, akala natin wala na tayong pag-asa. Kung sa construction company lang ako umasa, Diyos ko po, wala. Walang mangyayari sa buhay. Kaya ang natutunan ko, ang lamang natin, pag tayo negosyante at meron tayong kakayanan, huwag tayong tumigil. Bagkus, hanapin natin yung maraming opportunity. Anong opportunity man yan, basta makakatulong at pangkabuhayan at magiging establish ang buhay natin. Pero siguraduhin ninyo, maganda ang produkto at maganda ang sistema. Tandaan ninyo, inuulit ko, ang pagyaman nandito sa sinasabi nilang invite, networking, andito ang pagyaman. Maniwala kayo, subok na subok ko na yan. Minsan na akong kumita sa mga ganyan. Kaya nga sabi ko, nung makita ko ito, hindi ko ito pwedeng palagpasin. Tapos, ganun pala dito, bigla ang ambush, hindi ko alam. Pero anyway, sabi ko nga, amazing talaga, as in amazing. Amazing ang kitaan, amazing ang produkto. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik. Planuhin na natin ang ating negosyo. Go, 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 go. Thank you so much.